Ang aking pong share sa inyo ay Seek Ye First Part 2. Okay? Matthew 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian, ang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, we found out, lalo na last Sunday if you were here, or kung napanood ninyo yung ating online, hindi naman pala talaga dapat habulin ng mga pagpapala kasi they are supposed to be, idadagdag lang. Ang kailangan nating igihin, how to set the condition para madagdagan tayo. At sabi ng verse na to, we need to seek first the kingdom and His righteousness. Kaya medyo nagpalawak ako tungkol sa kaharian at sa katuwiran. Ang blessings ay idadagdag dahil ito'y naipangako na. At alam mo naman ng Diyos, pag nasabi na. So the provision is in the promise. Kailangan na lang nating matanggap yung pangakong yon at mamanifest sa natural. Kaya kapag nahanap na natin ang katuwiran at kaharian ng Diyos, we're not supposed to run after the blessings will run after us. At sa kaharian ng Diyos, may mga batas na dapat nating lakaran. Just like in any other kingdom, meron diyang rules. Sa kaharian ng Diyos ay ganun din. At ang batas ng kaharian, ang tawag ay salita ng Diyos. Now, we will talk about something na mahalaga sa kaharian ng Diyos. Again, we're setting the condition para madagdagan tayo, para ma-bless tayo. Ang una is this: our motives and our attitudes must be right. 1 Samuel 16 verse 7 says, "For the Lord does not see as mortals see. They look on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." Napakahalaga sa Diyos ng motibo. Alam mo motibo? Lagi yang nasa loob kaya motibo ng puso. At ang Diyos doon tumitingin sa motibo. Hindi sa iyong ginawa. Tumitingin siya what force you to do something. Yun ang mahalaga sa Diyos. And James 4 verse 3 says, "When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives." Yung pala yun, "That you may spend what you get on your pleasures." Dahil ang puso natin ay napakamapanlin lang, ito sabi ng Bible, the heart is the most deceitful of all, kailangan lagi nating i-evaluate ang ating motibo. Let us be honest with ourselves. Why we choose to do what we do. Sino dito ang gusto na siya'y mahal ng Diyos? Sino dito ang gustong nararanasan niya ang pag-ibig ng Diyos? Okay. Dahil ang Diyos ay tunay na mapagmahal at tunay na nagmamahal, pagpapalain ka lang niya ng super pagpapala. Bibigyan ka niya ng increase. Walang problema kay Lord yun, hindi siya madamot. At saka, hindi siya limited. Kanya nga lahat Yung iba kasi, gusto magbigay, pero dahil siya limited, hindi siya makapagbigay. Sa Diyos walang problema At saka, He's the most generous of all. Ito kasi, dahil ang Diyos ay nagmamahal, pagpapalain ka lang niya kung kaya mo itong i-handle. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng increase, super increase, kung merong bad character, bad morals sa iyong puso. Bakit? Because money only amplifies what you are already doing.
Pabibilisin ka lang nito sa daan na kung saan ay nandoon ka. Palalakasin lang nito yung mga bagay na ginagawa mo na. Pera is so neutral. Ang magpapasya ng morality ng pera o ng tama at mali ng pera is the person holding it. Mas gusto ng Diyos na makamukha mo siya kaysa yumaman ka. Ito kasi baka hindi alam ng iba eh. Wala pakalam, basta ako ibigyan, ako nang bahala. No. Kung gusto mong mahalin ka ng Diyos, ito ang nangyayari. Mas gusto ng Diyos na makamukha mo siya kaysa yumaman ka. I will mention ang ilang mga wrong motives kasi we will evaluate our heart no? As of today, magko-concentrate lang ako sa financial blessings. By God's grace, ang mga susunod nating Sunday, we will talk about health, and there will be healing and holiness. Pero as of now, ang hirap po kasi pagsabay-sabayin. As of today, magko-concentrate lang ako sa financial blessing. Ano ba itong mga wrong motives na ito patungkol sa wealth? Letter A, wealth should not be our God. God with small letter G. Colossians 3 verse 5 says, put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. Ang greed pala is idolatry. Yeah. Idolatry ay hindi lamang Diyos-Diyos ang pinagdadasalan. Idols are things that took the place of God in your heart. Anything that we love more than God is an idol. And greed for money made money your God. And that is called idolatry. Covetousness is idolatry. Anything that we love more than God is an idol. Anything can be an idol. So 1 Timothy 6 verse 10 says, the love of money is a root of all evil. And out of the evil love for money, yung masamang pag-ibig sa pera, lahat ng evils can come out of it. Dahil sinimulan mo na agad sa evil love of money, lahat na ng evils ay lumabas doon. Lahat ng uri ng desire sa wealth will be wrong if you desire it more than God. Remember, blessings are supposed to be added lang. Kung in the first place, tama ang desire ng puso mo. You cannot come to God desiring money more than Him. You cannot come to God seeking money more than you seek His kingdom. No, hindi ganun yon. Seek first the kingdom. Seek first His righteousness. Then all these things, finances, health, relationships, all these blessings will be added unto us. Kapag hindi natin inuna ang paghanap sa kaharian ng Diyos at sa katuwiran ng Diyos, and I am suggesting, pag kayo ay medyo nalilito, ano ba yung kaharian at katuwiran, balik kayo last Sunday, panoodin ulit ninyo at medyo napahaba ko yun doon. Ano? Kapag hindi natin ito hinanap, mali ang tayo natin, out of position tayo to receive the blessing. Dumadaan ang pagpapala, ang problema, wala ka doon. Wala ka sa lugar ng daluyan ng pagpapala ni Lord. After someone or heard na may pinag-uusapan sila, they're talking about a rich person na masyadong matipid at kuripot. Pinag-uusapan nila. Itong isang nakakarinig sabi, hindi ko gagaya doon. Hindi ko gagawing Diyos ang pera. Kaya ito'y gagastusin ko ng gagastusin. Hindi ako magiging kuripot. Hindi ako magiging matipid sa sarili. Gagastusin ko ito ng gagastusin. Alam mo, binago lang niyang anyo ng pera, pero Diyos pa rin. Tinransform lang niya ito
from money to anything na mabibili nito. That's not how hindi yun ang paraan para ang pera hindi maging Diyos-Diyosan. Paano labanan ang greed? Paano labanan ang covetousness? The answer is this: by giving. Para ma-set free ka sa materialism, once in a while, give others something of value to you. Kung meron kang paborito, once in a while lang naman, ipakita mo sa sarili mo na hindi ka materialistic. Yung gustong-gusto mo, ibigay mo sa iba. Iba pa rin yun kaysa yung binigay mo ang pinaglulumaan mo. Iba pa rin yung binigay mo, yung gustong-gusto mo. Hindi ko naman sinasabing lagi mong gawin, Pero once in a while, just to exercise na, ano bang ginagawa mo? Inaalis mo yung attachment mo doon. You can always have those things. Pero ang problema, yung iyong attachment. Yun ang problema Doon nagiging idol, pag attach ka doon. Mga sasakyang ayaw ipagamit. Ayaw marumihan. Subukan mo ngang kumalat ng mga French fries diyan paminsan-minsan. Yan mong mag-amoy fast food yang iyong sasakyan. Bakit? Ipakita mo lang sa sarili mo, hindi ka attached dyan. Hindi yan ang pagsisimula ng iyong yamot. Ito yung aking mini-maintain na mabango ito. Ipakita mo lang na those things are not your God. Hindi mo sila mahal the way ng pagmamahal mo sa Diyos. Ingat na, madumihan ng sasakyan kahit naman madumihan ng kaluluwa, walang pakundangan Kung kaya mong ibigay, then wealth is not your God. Alam ng Diyos kung ano o sino naka-attach sa puso natin. Alam natin. Alam yan ng Diyos. Ang problema minsan, hindi natin alam. At kailangan ipamatapan ng Diyos. Masyado ka nang attached dyan. Yung sapatos mo ngayon tunay na tunay. Hindi ko na nakitang madumi. Parang pag nilalakad mo yan, hindi nalapat sa lupa. Give. Yan ang panlaban sa greed. You have to do that once in a while. Ano pa? Remember nilalabanan natin ng greed. At ang sabi ng Diyos ay idolatry yan. Bring your tithes. Hindi kailan sinabi ng Bible, give your tithes. Why? Because in the first place, hindi yan sa'yo. Alsin mo ang pera sa trono ng puso through tithing. At huwag mong i-cover ito ng complicated reasoning mo para lamang huwag mong magawa ang simpleng utos ng Diyos. Walang mahirap unawain doon. Leviticus 27 verse 30 says, the tithe belongs to the Lord. It is holy to the Lord. I don't know about you, but ako'y nag-a-attend pa lang kami, bago pa lang kami nagsisimula. We enjoy tithing. We love tithing. Kapag nahihirapan ka, ito yung narinig ko kay Rev June Closa Sinasabi niya sa church sa Mandaluyong. Kapag kayo nahihirapan mag-tithe, humingi kayo kay Lord ng katapatan. Pwede pala yun, Yeah. Dahil kay God nagsisimula lahat ng mabubuting bagay. And being faithful, ang katapatan, pwede mong hingin kay Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng katapatan. Bigyan mo ako ng biyaya ng katapatan para hindi mahirap sa akin ito. You can do that. Matatalino ang mga nagtatites. Alam nila na kung hindi rin naman nila dadalhin sa Diyos ang tithes, ito'y mawawala rin sa kanila. Bakit? Kasi ang tithes ay hindi kanila. Wala silang claim sa tithes. Ang may claim diyan ang Diyos. Mahirap dalhin sa bulsa ang anuman na alam mong hindi iyo. Mahirap ilagay sa wallet ang alam mong hindi iyo.
at alam mong may naniningil sa'yo. Alam mo, may nagsasabing, yang hawak mo'y akin. Ang hirap maglakad na laging may naririnig, yang iyong nasa bulsa akin yan. At hindi mo pinapansin. Ang hirap. Kaya naman, open na yan. Open na yan sa lahat na nakunin. Dahil in the first place, hindi rin naman iyo. So they can, kunin na yan. Bakit? Hindi rin naman kanya yan eh. Okay. Evaluate ha. Tingnan ninyo kung bakit matalino ang mga nagtatights. Kwentahin mo ang nawala sa'yo. Yung mga nalugi, hindi masingil, nasira, nagasto sa ospital, nawala. Kwentahin mo. At pag kinuwenta mo yan, makikita mo, napakalapit sa amount ng hindi mo dinalang tithes. Kwentahin mo. Pag kayo yung nakaupo, tingnan ninyo lang. Just to tell you, matalino ang tithers. Declare tayo ng open doors. Lord, open doors. Tinataniman natin. Pero hindi naman yung deklarasyon at yung tanim ang magpapa-open ng doors. Tithes. Bring your tithes to the storehouse and God will open the windows of heaven. Yun. Declaration will just put into the physical what is already in the spiritual. Naset mo na ang condition para ikay dagdagan. I-declare mo na lang, open doors. Open windows. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, ako'y matalino. Para ka akong nagsabi. Okay. Ano ang panlaban sa greed? Give. And greed, uulitin ko, ang tingin diyan ng Diyos, which is true, is an idol. Isang Diyos-Diyosan. Yes, maaaring ang greed ay walang ribulto, pero napakalaki niya, kahit walang ribulto. Maaaring walang nagdadasal sa kanya, pero napakadaming hinahanap ay siya. So pupunta tayo sa next. Kanina sabi ko, bring your tithes. Ang sunod, bring your first fruit. Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. And verse 10, so shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Ang first fruit is different from a tithe. The first fruits are giving the best in the beginning. Ang tithe is a small percent or a portion of the total. Ulitin ko. Ang first fruit ay pagbibigay ng pinakamaganda mo sa kasimula-simulaan. Ang tithe naman ay pagbibigay ng small portion ng kabuuan. First fruit has to be given at the start, coming from the best. Kaya kung anong tinanggap ng una, halimbawa, sabay, may dumating na 10, may dumating na 100, almost sabay, ang akin ang ibibigay ang 10. Ari naman seconds lang ang pagitan eh. Now, yes, you gave the first, but you did not give the best. Kaya maraming questions sa first fruit. Alin po ba ibibigay ko? Ito po ba? Ito po ba? No. Came from a heart. It must come from the heart na gusto mong parangalan ng Diyos. Saan ba siya napaparangalan? Kasi ang sabi sa Proverbs 3 verse 9, honor. Honor the Lord with thy substance. Tanggapin natin, kung merong may birthday, pumupunta ka doon, nagbibigay ka ng gift, di ba? Nako, hindi ko kayo imbitahin sa birthday ko. Nagbibigay ka ng gift. Bakit? Kasi gusto mong parangalan ang may kasalan. May kasalan. Sumayaw ang mga ikakasal. Pag sumayaw ang mga ikakasal, anong ibig sabihin? Bibigyan ka ng aspili. At sasabitan mo.
At palagay ko, pag nagsabit ka, nakakaya naman 20, ano? Bakit? Hindi na-o-honor yung binibigyan. Anong ibig ko sabihin? Tanggapin na natin, giving money honors the recipient. Kaya pagka yung mga ninong nag-uusap-usap, magkano ibibigay mo? Magkano ibibigay mo? Ikaw yung magkano ibibigay mo? Okay, wag niyong tanongin, hindi niyo maaabot. Hindi ako ang standard, ako'y lampas sa standard. Okay, because if we want to honor, gusto nating parangalan ang binibigyan, we give the best. We give the best. Hoy, nako. Meron ka ditong hindi taga Batangas, taas ang kamay. Parang nakita ko si Jean at saka, nariyan ka si Hilda. Abay, kompleto, mga taga Marikina. Welcome. Okay. Ay baka hindi ninyo alam dito ang wedding. Ay, tunay naman. Ano gang saya? Ano gang saya ng mga nanonood? Lalo na kapag ina-announce sa microphone ang bigayan. Ang bigay ng ng ninong sa kumpel. Oh. Yun ninong sa talagang ready naman eh. Bakit? Talagang pinaparangalan nila yung dalawang nakaupo sa trono. Kagaya. Tapos meron pa dong MC na sa galing namang mag-MC. Sabihin mo. Sabihin niya. Ninong, dagdagan mo pa. Yan kaya yung groom, sige na, dagdagan mo pa. Kaya yun ay may dala ng 20, dinadagdagan pa. Sige ako, bibilangin pa ng malakas. Sabihin mo ulit, ninong ko, yan kaya na yung groom. Ninong, tama lang naman. Sabihin mo, dahil gusto rin naman ng groom. Ninong, 2,000 na lang. Talagang buong tuloy si Ninong. Ganyan talaga. At hindi sila nagagalit. Ready. Yung mga ready. Ganyan ang wedding sa Batangas. Kayong nasa online. Dito kayo magpakasal. At ang maganda nito, dito lamang sa Batangas, pagkatapos ng wedding, ito ang tanong ng mga tao, magkano natanggap? Itong mga ito, pati yung tinanggap ng kinasal, gusto malaman. Dito lang po sa Batangas, dito lang. Bakit? Kasi yung pagbibigay is pagpaparangal. Now you understand the concept of first fruit. Honor. Proverbs 3:9, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Kita natin nangyayari sa ating sa palibot natin Akala natin ganun lang yon, pero binibigyan na sa atin ang concept ng pag-honor. We honor the recipient by giving him the best and the first para kay Lord John. Now, another wrong motive. Seeking wealth, letter B, seeking wealth by wrong means. Kawikaan 28 verse 8. Ito'y ilan lang, maraming wrong motives. Tanong mo sa Holy Spirit. Yan maniramdam mo kapag hindi ka komportable. Ang problema ito, kapag ikaw ay nasa lugar na common ang maling paraan, nagiging normal. Kailangan mo ng biyaya. Because we are designed to live in the world, but out of the world. Anong ibig sabihin? Tayo nasa lupa, pero hindi tayo tagalupa. Meron tayong ibang kaharian at ibang batas na ginagalawan. We are in the kingdom of God. So, seeking wealth by wrong means. Kawikaan 28 verse 8. Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa pamamagitan ng labis na patubo ay nagtitipon para sa iba na mabait sa dukha. Tingnan po ninyo ang wisdom ng Bible. Tingnan ninyo itong mga nakatagong katalinuhang ito. Ang nagpapalago ng kanyang yaman sa pamamagitan ng labis na patubo. 5:6.
Kung kayo ay ang hanap buhay ay ganyan, hingi na kayo sa Diyos ng ibang way ng paghahanap buhay. Marami yan. Mahirap pag ang produkto'y pera hindi naman mataas ang aking interest. Praise God. Ang sabi naman ay labis na patubo, At kung titingnan mo ang guideline ng Old Testament, hindi ka nagpapatubo sa kapatid mo, sa laman, at kapatid mo sa pananampalataya. Hindi ka nagpapatubo sa kapwa mo Kristiyano. Pero, ikaw naman Kristiyanong narinig mo ito, tigay masayang masaya. Sabi rin sa Biblia, hindi nangungutang ang mga anak ng Diyos at sila'y nagpapautang. Amen? Balansihan yan, Anong rules natin dito sa church sa pagpapautang? Kapag may nangungutang sa'yo, ang ipapautang mo lamang ay yung kahit hindi ka bayadan, hindi ka masasaktan. Dahil kung ikaw ay nasasaktan, kapag hindi ka nabayadan, hindi ka pwedeng magpautang. Kung nangungutang ng 1,000 at alam mo kapag hindi nabayadan, masasaktan ka, bigyan mo ng 100 at sabihin mo, ibigay mo na. Are you there? Sabihin mo sa katabi mo, pautang ng 1,000. Tiyak magkaka-100 ka. Yan lamang po, para-paraan lang yan. Okay. Maaaring yumaman ng isang tao sa pagpapatubo ng malaki. Pero sa pahuli, pupunta rin lang iyon sa taong maawain sa mahihirap. Grabe, Yes, ang akala mo, ang laki ng kinita mo sa kwenta, pero sa pahuli, siya'y nagtitipon para sa iba na mabait sa dukha. Lilipat yang iyong tubong yan. Lilipat yun sa taong mabait sa dukha. Sino kayang mababait sa dukha? Yung hindi malaki magpatubo. Yung nagtitinda ng kaunti lamang ang tubo, ay doon, lilipat ang yaman mo. Okay. Mamaya ako magkakonsentrate yan. May mga batas na kumikilos patungkol sa pera. Tulad ng mga batas na kumikilos sa agriculture, sa pagtatanim, pag-aani. Merong batas sa pera. Ano yon? Jeremiah 17:11. Ang taong nagkakamal ng salapi, tindi ng Tagalog, nagkakamal? Nagkakamal? Sige, nagkakamal. Ang taong nagkakamal ng salapi sa pandaraya ay parang ibong pumipisa sa hindi niya itlog. Mawawala ang mga kayamanang iyon sa panahon ng kanyang kalakasan. Nako, malakas pa'y nawala na, hindi nung tumanda At sa bandang huli, siya'y mapapatunayang isang hangal. Akala ng nakapandaya ay siya'y matalino. Sa pahuli, makikita niyang siya'y hangal. So paalala sa lahat ng nakikinig, be fair with your transactions. Kung anong napag-usapan, yun na yun. Huwag mong baguhin. Nung pumayagin ng hinayang, sana'y nataasan ko. At tapos mamaya gagawa na, naku, nagkamali ako. Sabi sa'yo ng presyo, nagkamali ako. Ayan nga pala ganito. Hindi, sabi mo kanina yun lang Ay hindi, nagkamali ako ng tingin Ala, gusto magpataas ng tubo. Be fair. Kung ano nang napag-usapan nyo na. Remember, the end will never justify the means. Kahit pa maganda ang iyong adhikain, maganda ang iyong purpose, kahit pa sabihin mong gagamitin mo sa kabutihan, hindi pa rin pwede kung mali ang paraan kung papaano mo yan tinanggap. Sa mga nag-i-scatter diyan, meron bang Kristiyanong nag-i-scatter? Abay, parinit, hindi deliverance. Hindi yan ang paraan ng Kristiyano, hindi yan ang paraan ng anak ng Diyos. Pastor, rin naman ni kakaunti lamang gagamitin ko sa pang-registration sa ating leadership camp.
Ay, akala gumanda na dahil maganda ang layunin. No. The end will never justify the means. Oh, another wrong motive. Pero sa totoo, ako na may nagtatanong lamang kasi ang daming naririnig kong scatter, hindi ko alam yun eh. Kung ano ba gayon. I have given up on all form of gambling. Yan ay lumang buhay ko. I have given up on it. All form. Kahit ripa. Huwag kang pupunta sa amin na may dala kang ulo ng baboy at sasabihin mo ako'y tumaya. I have given up on all kinds of gambling. Maniwala kayo, kahit tayo magpustahan. Oh, letter C. Trusting in wealth. Proverbs 11:28. He that trusteth in his riches shall fall. It only take just one pangyayari at pwedeng maubos lahat ng yaman. So make sure kung kanino at saan ka nagtitiwala. Never put your trust on your riches because Proverbs 11:28 says, you will surely fall kapag nandyan ang tiwala mo. Isa lang pangyayari. Ilang mansyon, ilang mamahaling jewelry at Rolex, ilang mga paintings na pinanalunan pa sa bidding, ilang mga sasakyang kinokolek, Bugatti, Ferrari, pera sa vault ang nasunog sa Los Angeles. Isa lang pangyayari. I just talked with someone who told me, sabi sa akin, ito, so, meaning hindi natin kasama sa church. Ako'y naapektuhan kami naapektuhan na family. Sangga. Kasi yung mother ko ay na-stroke. Oh. Tapos, na-ICU. 8 months sa ICU sa Asian Hospital. 8 months? Oo. Tapos hindi rin hindi rin nakatuloy. Nagkaroon na ng hospital-borne infection. Pag tumagal pala sa hospital, merong mga virus germs sa hospital na lang nakukuha. Kaya hindi dapat nagtatagal sa hospital. Nagka-pneumonia. 8 months na nandoon, ICU. Sabi niya sa akin, 35 million ang nagastos namin That was 2010. 35M. Kami naapektuhan doon Ano ibig sabihin? Ngayon pa lang, ilagay mo na sa puso mo na hindi ka sa pera magtitiwala. Pera is overrated. Ang akala ng marami, pera answers everything. Jeremiah 9 verse 23. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan. Huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Mabuti ang karunungan, mabuti ang kapangyarihan, mabuti ang kayamanan, pero ang sabi ng Bible, hindi ka kukuha dito ng iyong ipagmamapuri. At sa halip, Jeremiah 9:24, kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri, na kanyang naunawaan at nakikilala ako. Kung ikaw pala magyayabang, ay sabihin mo, ay kami talaga namang ako'y tumanggap ng revelation kay Lord. Nakilala ko si Lord. Okay. Ang nagmamapuri ay dito magmapuri na kanyang nauunawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob. Na ako ang Panginoon
ng katarungan at ng katuwiran sa daigdig, sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kung merong, sige, palakpakan mo si Lord. Kung merong kang ipagyabang mo ang Diyos mo. Sabihin mo yung napakabuti ng Diyos mo. Sabihin mo yung Diyos mo ang higit sa lahat na minamahal mo. Ipagmayabang mo ang Diyos mo. Hindi ho, yung nakikinig ko'y walang dating, ang gustong ipagyabang ko yung aking sasakyan. Hayaan mo sila, iba ang kaharian mo, iba ang kaharian nila. Pero dito nalulugod ang Diyos na kayo gay hangang-hanga pa rin sa mga material na bagay. Sa edad ninyong yan, hanggang ngayon kayo hangang-hanga pa sa mga branded. Ay kailan kayo titigil? Kailan ninyong makikita na ang dapat nyong ipagmapuri ay dahil ang Diyos nagpapakilala sa inyo. Dahil nakikilala ninyo ang inyong Diyos. Na ang Diyos ay napakabuti sa inyo. Na sinasabi mo palang inapapaluha ka na, kailan darating yon? And then, ikukumpara mo na pag nakita mo ang iyong Louis Vuitton na bagi, napapaiyak ka. Louis Vuitton. Yun ba? Oh, I pray, makilala natin, maunawaan natin na ang Diyos ay Diyos ng katarungan, Diyos ng katuwiran, Diyos ng kagandahang loob, and all these things shall be added unto you. Sabi ni Paul, Galatians 6:14, God forbid, wag ipahintulot ng Diyos na that I should glory in anything but the cross. Hindi ni Paul, wag ipahintulot ng Diyos na na ako'y merong ipagmamayabang na hindi ang cross. Na ako'y merong ipagmamalaki na hindi ang cross. Si Paul ang pinagmamalaki ang cross. Bakit? Sapagkat galing lahat doon kung anumang magagandang bagay na nararanasan mo at mararanasan mo. Ako'y may nakita na libingan ng Chinese may kasamang kotse. Hindi naman buo yung kotse, parang mga yung karton pa rin para daw may dala sa kabilang buhay. God forbid na ako'y merong ipagmamalaking iba na hindi ang cross. O I pray magkaroon tayo ng revelation tungkol sa cross. Ang cross ang nagsiguro na lahat ng kasalanan natin ay mabayadan. Ang cross ang nagsiguro na tayo ay ituring ng Diyos na matuwid kahit tayo'y nagkasala. Ang cross ang nagsiguro na tayo'y maging anak ng Diyos. Ang cross ang nagsiguro na you can do all things through Christ who strengthens you. Nang mga pangako ng Diyos ay magaganap sa iyo, ang cross ang nagsiguro. Ang cross ang nagsiguro na magkakaroon ka ng daan patungo sa Ama. Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Ang cross ang nagpakita ng isang Diyos ay bumaba galing sa langit ng katawang tao at namatay at para sa ating lahat. Ang Diyos ang nagpapakita ng tunay na pag-ibig. Nasuktulang namatay ang Diyos nung tayo makasalanan pa para ipakita ang pag-ibig na ito. Ang cross ang ating ipagmalaki. Ang cross, ang cross, ang cross. Yes, meron kang blessing. Pero i-transform mo, tuwing may pumuri, biyaya lang ng Diyos. Salamat, pero ito'y biyaya lang ng Diyos. Ito'y hindi dahil sa akin, hindi ito, no. Ay di masayang-masaya ka diyan, ako'y masaya, pero mas masaya ako sa nagbigay. Oy, ang ganda na sasakyan mo, siguro ikaw ay kasaya-saya pagsakay ka diyan. Oo, pero kaya ako'y masaya, kasi walang humpay na pasasalamat sa nagbigay habang ako'y sakay dito. Ang ganda ng bahay mo, abay, oo naman, salamat sa Diyos. Dahil tuwing ako'y papasok dito, ako'y nagtataas ng kamayan, thank you Lord, napakabuti mo. That is how to transfer the credit, the glory sa Panginoon. Hindi ko naman sinasabing wag kang magkameron Ang sinasabi ko lamang, ilipat mo ang affection mo. Hindi diyan, ilipat mo sa nagbigay. Are you there? Baka kasi sabihin mo, aring si Reb, lagi nang binabanatan ng mga branded. Kasi pag nabigyan ko ng Rolex, itanggapin din. O hindi ako nagpaparinig yan, example lang yan, illustration lang yan.
Pero, hayaan mo na sa lahat na biyaya mo, mas enjoy ka dahil sa nagbigay, hindi dahil sa ibinigay. Kapag ang pagtitiwala mo'y nasa wealth, pakikitaan ka ng Diyos ng mga pangyayari na kahit ang pera mo, walang magagawa. Kaya ngayon pa lamang, alsin mo ang tiwala mo sa pera mo, ha? Huwag totoong napakataas ang tingin diyan. Magpasalamat at meron kang pera. Praise God. We are not anti-wealth. We are not anti-rich. Forget not thy benefits. We thank God for the blessing. Pero itama natin ang motibo ng puso natin. Aalsin mo ang thinking na para bagang wealth ang pagtitiwalaan mo. Are you there? O letter D, ayos pa kayo? Using wealth selfishly. Kawikaan 11:24. May taong nagbibigay ng masagana at lalo pang yumayaman. May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Hindi ninyo napapansin, yung naglilibre noon, siya pa rin ang naglilibre ngayon. Bakit? Lalong napapagpala Hindi mo napapansin, yung laging gustong magpalibre noon, ay bakit? Akala niya kasi ay siya ang napapagpala pag siya ang inilibre. Anong sabi ng Bible? Blessed is the one who give than the one who receive. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo yan? Kayo'y magtinginan, sa inyong dalawa, sino ang naglilibre, sinong nagpapalibre? Same na nagpapalibre. Pag kami magkakasama ng mga kapatid ko, kami nalabas ng mga yan, mga Ate LB, si Bojo at ako. Yung wala lang, tayo magkita-kita. Malimit sa kapihan. Alam mo naman, ako na. Ay yung panganay, ayaw naman magpalamang. Ay di, pag siya na, hindi pinagbibigyan na namin para wala nang magtatagalan pa. Ang mga panganay at ang mga matatandang kapatid, taas ang kamay. Kayo ang inaasahang maglilibre. Pagpalain ang mga panganay, pagpalain. Lahat ng panganay tumayo dito. Sadyang ganyan mga panganay, kayong unang lumabas Binigyan kayo ng Diyos ng puso upang mahalin kaming mga sumunod. Binabago ko na po ang title ng preaching, Ang Panganay. At kayong mga panganay na nandito na hindi kayo kumikilos bilang panganay, magbago na kayo. Kayo ng panganay, kayo pang nangihingi. Teka, parang may nag-aaway yata doon na. Magandang napapag-usapan yan. Ganyan mga. Okay, letter D. Using wealth selfishly. Okay? Lucas 12:15. Sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. Ang buhay ay wala sa dami ng ari-arian magaganda, ha? Verse 16, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. And verse 18, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malaki. At doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. O sa panahon natin, punong-puno na ang iyong bank account. Punong-puno na ang vault. Ang dami mo ng lupa, ganyan. Magpahinga ka na, mag-retire ka na.
kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito, kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So itong gustong sabihin ng talinghaga, Lucas 12:21, gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. Hindi masamang mag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ha? Pero sa bayan mo, kailangan mayaman ka sa Diyos. Ang kayamanan mo'y ang Diyos. Ang puso mo'y nasa gawain ng Diyos. Ang puso mo ay so that no one should perish. Ang puso mo ay so that people will hear the gospel. Ang puso mo ay marami makakilala sa Diyos dahil mayaman ka sa Diyos. Ay, mahirap naman pag mayaman ka lang sa sarili. Mahirap naman pag ikaw ang nagawa ng kaharian mo Ang ating itaguyod, ang ating expand, ang ating itaas ay ang kaharian ng Diyos. Yung marami ang magpupuri sa Kanya, marami ang magsasabing praise the Lord. And now, lastly, by the way ang target natin maging mayaman sa Diyos May napakinig kang gawain ng Diyos, nandun ang puso mo. Ang target natin maging mayaman sa Diyos. Hindi bawal ang yumaman sa sarili, pero please, hindi kaharian mo ang ating itinatayo. Walang kaharian ang nagtagal dito sa lupa. Ang Roman Empire ay bumagsak, Assyrian Empire ay bumagsak. Lahat ng kaharian, even the German Empire, gusto nilang masakop ang buong mundo, ay bumagsak. Lahat ng kaharian ay babagsak. Kaya huwag ka nang magsimulang gumawa ng iyong kaharian na ikaw ang nasusunod sa isang area, sa isang terms. No, ang gawin mo, itaguyod mo ang paghahari ng Diyos. Are you there? Lastly, be very careful in our attitude patungkol sa mga mahihirap. Alam mo ba, 2,000 beses. 2,000 beses binanggit sa Bible ang pagkikare sa mahirap. At hindi natin nabibigyan ng pansin yun. I praise God. This is what I declare. And because you are following the Bible principle, I said, lahat na papasok ditong mahirap, ikay yayaman. That is how we care for the poor. We make them better. Paano? Tinuturuan natin kung paano kumilos sa kaharian ng Diyos. Pero this is my point. The whole Bible consistently warns us against oppressing or exploiting the poor. Kawikaan 21:13. Ang nagtatakip ng kanyang mga pandinig sa daing ng dukha, siya man ay dadaing, ngunit hindi diringgin. Kapag hindi tayo nakinig sa daing ng mahihirap, pag dumaing tayo ay di rin didinggin. Ito ay ako'y nagulat at natuwa. Every year, itong sina Doc Jeff sa San Jose, every year, sinimulan pa ng kanyang lola, tinutuloy nila hanggang ngayon. Sila'y nagbibigay ng ayuda sa ilang libo. 3,000 to 4,000 people from San Jose. Doon kasi mayroong gang lugar ng Riles. Maraming nakatira doon sa tabi ng Riles. Yun lahat yun, lilinya yun sa bahay ni Ay pag daw gayong bigayan, rin si Doc Jeppe pagod na pagod. Sapagkat sila'y nag-ano ng every year. Bigla akong kakatuwa. They are taking care of the poor in their own way. Wala yung wala yung pag binigay ang ayuda ay may picture ni Wala yung politikong nakalagay doon Talagang bigay lang. Sabi ko kay Melody, gawin kaya natin. Ang problema ay, wala nang mahirap sa Rosario Let me continue. Kapag hindi tayo nakinig sa daing ng mahirap, pag dumaing tayo ay hindi rin diringgin. Kawikaan 22:16, napakadami 2,000.
2,000 verses talking about taking care of the poor. Ang umaapi sa dukha upang magpalago ng kanyang kayamanan at nagbibigay sa mayayaman ay hahantong lamang sa kasalatan. Tunay. Wag na, sasabihin sana ako. Sige na nga. Ako noon ay natanggap ng investment. Ako'y merong lending investor. Hindi ko naman alam yan. Kukuha ko sa mayayaman ng pera. Bibigyan ko sila ng interest na malaki. Ipapahiram ko naman yan sa mga nangangailangan. Usually mga tricycle driver, mga ganyan. Sa kwenta, ay ako'y natubo. Maya-maya ako bankrupt na bankrupt. Samantalang ako'y faithfully nagbibigay ako ng interest sa mayayaman. Kinukuha ko sa mahihirap. Hindi ko alam, ako pala'y kumikilos opposite the Bible. That is what will happen if we have no knowledge. Kailangan kayo magtanong-tanong din, hindi basta banat ng banat. Ito kalooban ng Diyos. Wala naman ako napagtanong, hindi ko naman alam yun Kaya, ang mga sugal, weteng, STL, ay hindi maganda kasi ito'y sistema na kumukuha sa mahihirap kahit maliliit lang, pero lagi, kaya sila lalo naghihirap. Yes, makakabalita ka ng tumama ng malaki, pero hindi mo nabalitaan ang libu-libong nawalan. Kaya kung may nagwe-wetting pa dito, inuutosan ko kayo, tumbok sa 7, itigil na. Bakit? Pag tinigil mo yan, ititigil mo sa inyong pamilya ang isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Pag nakita ng iyong mga anak na ikaw ay tumataya, gagayahin ka nila. So what you do, you are doing it for the family. Anong tumama kanina? Ayos pa kayo? Bakit para lumungkot kayo? Proverbs 29 verse 7, the righteous considereth the cause of the poor, but the wicked regarded not to know it. Responsibilidad natin, huwag baliwalain ang concern ng mahihirap. Isang katangian ng matuwid ay sila'y concern sa mahihirap. Nakita ninyo yung viral ngayon, yung sinipa noong security guard yung nagbebenta ng sampagitang bata? Maganda'y maakay sila sa Panginoon. Yung pa rin yun, Pero mahirap akayin kapag sila ay nasa survival mode. Ano ibig ko sabihin? Mahirap akayin ang sino mang nagugutom. Kapag ang iniisip lang nila yung anong kakainin nila sa buong linggo. I-meet muna natin yon bago kang mag-share. Mag-share kay gutom Some of them ay laging magiging palaasa. May mga manipulative pa diyan. Akala mo'y nambubudol na Meron diyang lampas magsalita. Ano kang gagawin sa alas? Ay kulang yata sa aral Para bagang pag nagsalita ikaw ikay masama pa, parang gayon. Merong makulit humingi. Merong ako'y nabigyan nagbalik dagdagan ko daw. Iba'y halata mong sinungaling. Magpapakita sa iyo ng reseta. Tunay naman. Pero itong sasabihin ko mahihirap pa rin sila. At tayo required to show mercy. Isa sa mga hinahangaan ko sa mga politiko, please naman, wag na naman kayong sasama Kitang-kita ko Ang daming nangihingi sa mga yan. Daming nangihingi. Christian, wag na kayong sumama sa mga nangihingi Kayo ang givers. For them na ma-maintain yung composure,
Yung halatang-halata mo naman nanloloko na eh. Ang tawag ay permis. Yung lagi nang nandoon, araw-araw na. Ang tawag ay professional eh. Professional manghihingi. Kailangan din natin ng kaayusan. We don't allow solicitation in the church premises. Hindi ko ina-allow dito ang mga nagsusolicit or else hindi natin nahayaan na maging puntahan ng church ng mga professional na manghihingi na weekly-weekly ay napunta rin sa lahat ng politiko. Minsan may lalapit sa akin, may bubulong naman sa akin. Sabi, yan po mga professional manghihingi. Ano bang gusto kong sabihin sa inyo? Let's be gentle as a dove, but wise as a serpent. Kailangan may kaayusan din naman. At ako'y magpapayo, hindi mawawala ang mahihirap, sabi ng Bible. The poor will always be with you. And another thing, hindi mo kayang tulungan lahat ng mahihirap. Tumarget ka na lang. Tumarget ka na lang ng tutulungan mo at tulungan mo hanggang makaahon. Tulungan mo hanggang isa sa pamilya nila ay makapag-aral. Tulungan mo hanggang isa sa pamilya nila ay magkaroon ng trabaho. Kaysa naman sa ikaw ay yung kalat. Pumuntriya ka ng pamilya, pumuntriya ka ng tutulungan, at hindi mo lang tutulungan sa finances, tulungan mo makakilala sa Panginoon. That is how to help the poor. Poor in finances, poor in spirit. Tumarget ka na lang. Hindi mo kayang matulungan lahat. At saka ano ka naman magagawa ng bibigyan mo ngayon? Paano bukas? Tumarget ka lang. Hayaan mong lagi kang nandoon, tinatarget mo siya. Hanggang sa mamaya, umangat ang buhay. Dahil merong isa sa pamilya ay napag-aral mo, isa sa pamilya na ipasok mo sa trabaho. Meron talagang hindi na kaya eh. PWD, hindi na talaga kaya eh. Matanda na. Sige. At kung may tinutulungan kang pamilya, wag nang mag-expect na sila'y tutulong sa iyo sa paglilinis ng bakuran mo. Merong, hindi man lamang, wala man lang mapala din sa tinutulungan kong are. Isipin mo na lang na ikaw ay nagpahiram sa Diyos. Si Lord na magbabayad sa iyo. Proverbs 19:17, He that had pity upon the poor lendeth unto the Lord. Ikaw na naging maawain sa mahirap, ikay nagpahiram sa Diyos. And that which He had given will He pay Him again. Diyos ang magbabayad sa iyo. Pag nagbayad ng Diyos, laging mas malaki ang labis. Okay, tama na. 2,000 verses yan tungkol sa poor. Baka hindi natin nabibigyan ng pansin, ano? So this time, let's be more concerned kung paano mo gagawin, ano? At I am encouraging you, tumarget ka na lang ng iyong tutulungan. Hindi mo matutulungan lahat. Manalangin ka, Lord, sino? And then, be consistent. At saka, maraming mangyayari doon hindi mo magugustuhan, ha? Yung mga yan ay maraming style. Pero isipin mo ha, ano man ang style nila, mahirap pa rin sila. Are you there? So, mga wrong motives, evaluate our heart, ha? Labanan ang greed by, labanan ang greed by, another wrong motive, by wrong means, ha? Seeking wealth by wrong means, trusting in wealth, using wealth selfishly, at be very careful in our attitude sa mga mahihirap. Now, you are blessed. You are receiving wisdom concerning biblical prosperity. We just talk about finances. Sa susunod na linggo, let's talk about health. Let's talk about healing. Kasi yan ay idinadagdag din kapag nakita mo ang kaharian ng Diyos. Dinadagdag din. Ang dami na uli nagme-message sa akin ng mga tumanggap ng healing, tumanggap ng impossible blessing, nagaganap na. Humanda kayo ha, 2025 is your year. 2025 is the year where you will receive
where you will receive blessing that others will say it's too impossible to happen. Ikaw ang magpapakita sa kanila na sa Diyos walang imposible. Kahit ikaw ay magugulat sa mga pagpapalang ito. May nag-message sa akin, Pastor, ako po yung nabigyan pa uli ng kontrata. Talaga imposible po pero nangyari. Sabi ko, may susunod pa dyan. Umanda ka, sunod-sunod na ito. Are you there? Come on, let's all stand up.